Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para na rin sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, lalong-lalo na yung apektado ngayon ng hidwaan at hindi magandang nangyayari sa Middle East. Mag-ingat po kayo at huwag natin kalimutan na isali natin sila sa ating araw-araw na pagdarasal, ang kaligtasan nila. At sa lahat ng mga kababayan ko who's watching me live wherever you are, sa ang sulok man ng mundo kayo naroroon, naway nasa kaligtasan po kayo, naway nasa magandang estado kayo ng kalusugan. Mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan bisitahin ang ating Facebook page, Franz Byron. Any moment from now, on this week, baka palitan ko yung profile picture ko. Yung nakikita yung kulay green, kulay berde ngayon na profile picture, ang timeline photo, baka mabago. But nevertheless, kung nakafollow na kayo, makikita nyo po yon. On this vlog, ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano natin itatama ang daloy ng pagyaman. Sa mga tahanan po na pagpasok ngayong 2026 o di naman kaya nung na mga nakaraang panahon ay naramdaman ninyo na parang, hello, parang bakit ang hirap ang pasok ng pera? Bakit kahit doble-doble na yung susumikap namin, talagang nagigipit pa rin, gahol pa rin sa budget, kulang pa rin? Aalamin natin kung may mga mali ba sa mga ginawa ninyo sa inyong kusina. Dahil isa sa pinakamalaki na epekto sa bulsa, sa pangkabuhayan at sa pang-araw-araw na pagpasok ng swerte at yaman natin ay kung may mali tayo sa kusina natin. On this vlog, ibibigay ko po sa inyo ang mga dapat at hindi dapat na mga gagawin natin, arrangement, mga ilalagay sa kusina natin. This is our feng shui guide para sa kusina ngayong 2026. Unahin natin ang placement and location ng ating kusina. So, all you need to do is to listen carefully at mamaya-maya pagkatapos ng live na ito, observe and visit your kitchen. Tingnan ninyo kung alin ba ang mali base sa gabay na binigay ko that you can rearrange. Lalo-lalo na that we're heading to summer. Summer season is ang pinakamagandang panahon to do renovation sa may mga planong mag-renovate o sa may mga planong gumawa ng kanilang dream house. At least, alam nyo na ang magandang layout na tutulong sa inyo para maging maganda ang daloy ng pera at yaman sa inyong buhay, tahanan at pangkabuhayan. Unahin natin muli ang kitchen placement at yung location natin. Unang-una, ang kusina ay dapat hindi nasa sentro ng ating tahanan. Kitchen should not be at the very center ng ating tahanan because ang kusina, ang major element dyan is the fire element. Kapag ang kusina natin ay nasa gitna, the fire is attacking the heart of our home. Ito yung center. Ang sentro ng ating tahanan ay sinisimbolo nito ay ang puso. Because nilagay ninyo ang inyong kusina on the center, nako, hindi ito maganda. Ibig sabihin, ito'y magdadala ng instability, hindi pagkakasunduan, magulo at hindi maayos na pamumuhay. At ito pa ha, health issues, mga problema pagdating sa mga karamdaman. On the aspect of health, okay, mas malaliman nating intindihin that on the practicality of feng shui, pag ang kusina ninyo ay nasa pinakagitna ng inyong tahanan, syempre, pag nagluluto kayo, it produces smoke. Okay? The practical consideration kasi dito is, pag ang kusina natin ay nasa center, the grease, yung mantika, yung smoke, and yung fumes, yung cooking fumes na nire-release pag nagluluto tayo, travels all over the house. Okay? That dumarating
hanggang sa sala natin, umaabot yung usok, yung amoy sa mga bedroom and CR natin that are cancer-causing na mga smoke. Okay? Carcinogenic o di naman kaya nakaka-cause ng asthma, nakaka-cause ng allergy, at marami pang iba. Kaya naman, hindi lamang ito about sa feng shui, but at the same time, on the practicality sa kalusugan natin. Apektado ang kalusugan natin kung ang kusina natin ay nasa pinakagitna talaga ng ating tahanan. Pangalawa, hindi rin maganda na pagpasok ng inyong main door, ang bubungad sa inyo ay kusina. Hindi ito maganda. Kaya naman, take a look and review the layout of your house. Kasi hindi maganda na pagpasok ninyo, ayan, ang bubungad ay kusina. Ano ba ang practical way para mabawasan natin ang problemang ito? Kasi po, sa feng shui, pag ang kusina ninyo ay ang bubungad pagkabukas ng main door ninyo, ibig sabihin, hinahayaan ninyo na may tagas or may leaking ang wealth o ang kayamanan sa inyong buhay o sa inyong bahay. So, para mabawasan ninyo ang pag-leak ng wealth, unnecessary leak or pagtagas ng pera at kayamanan, you can put a divider para merong kukontrol na hindi una makikita ang kusina ninyo pagbukas talaga ng main door ninyo. Lalong-lalo na yung mga taong nasa condo unit. And most especially po, lalong-lalo na kung pagbukas ng pintuan, stove ninyo ang nakikita, hindi po yan maganda. Ilipat ninyo, if you can rearrange, o kung fix na yung pagkakalagay dyan, it will cost a lot, magiging malaki ang inyong gastos. Better po that you can put on a divider, depending on yung allowable na space na meron kayo. You can put on a French style na mga door, or you can consult kung may kamag-anak kayo who's into interior designing. They can advise you on practicality na hindi masisira yung layout ninyo, hindi papangit, o hindi magiging parang liliit yung spasyo ng inyong tahanan. So look into this guide na binibigay ko sa inyo. Hindi rin po maganda na meron yung main kitchen ninyo ay nasa labas ng inyong tahanan. Apektado ang paglago ng inyong pera at yaman. Most of the experts are advising, okay lang na magkaroon tayo ng kusina sa labas, lalo na tayo mga Pilipino, tigdidalawa yung kusina natin kasi we have a dirty kitchen, okay? Okay lang kung hindi ito everyday kitchen, ha? Okay lang yung kusina sa labas if it's intended for picnic, di ba? For gathering outside, barbecue party, okay lang yon. If that kitchen is not an everyday kitchen, if that kitchen is just a secondary kitchen, so it's acceptable na may kusina kayo sa labas. But, if walang ibang kusina, wala kayong kitchen 1, kitchen 2, or main kitchen and secondary kitchen, kung wala kayo niyan, at yung kusina ninyo ay nag-iisa lang, tas nasa labas, nako, hindi maganda yan. Kasi apektado ang pag-build, pagtaguyod ninyo ng pera at kayamanan sa inyong buhay at kabuhayan. Hindi rin po maganda na yung kusina ninyo ay nakaharap sa front door. This is the same guide na binigay ko kanina na hindi rin maganda pagbukas. Kapag magbukas kayo ng main door ninyo, yung bubungad sa inyo ay kusina agad, stove agad. Okay? Because the chi energy enters our home from the main door. So, pag ang chi energy na ito ay papasok at sasalubungin agad ng stove, and the stove represent the fire element in feng shui, ibig sabihin, sinusunog natin yung chi energy. Another, posibleng maka-experience, makaramdam ang mga taong nakatira dyan ng problema sa kalusugan and financial problem. Siyempre, kung hindi malusog ang pamilya, tatagas ang pera dahil labas kayo ng labas ng pera sa kakapa-check up, bili ng gamot. That's one.
Ang pinakamagandang remedy dito, sinabi ko na kanina, you can create another door to cut. Okay? To differentiate the kitchen and the main door. O di naman kaya, you can put on a divider para hindi tuloy-tuloy na makikita yung kusina ninyo. Hindi rin po maganda na dapat i-consider natin. Isa sa dapat i-consider natin, iwasan din po natin na yung kusina natin, lalong-lalo na ang stove. Okay? Lalong-lalo na ang stove, hindi dapat ito nakaharap sa pintuan ng ating restroom or comfort room. Di ba kadalasan pinagtatabi natin yung kusina at saka may restroom sa baba? No, okay lang naman kung medyo may kalakihan ng kusina ninyo tapos may CR, that's fine. Make sure nyo lang na hindi katapat ng pintuan talaga yung stove mismo. Remember that our kitchen is the fire element and our restroom is the water element. Pag nagkaharap sila, ibig sabihin you are creating conflict. You are creating gulo between the water and the fire element that magiging potential na magiging dahilan upang magkaroon ng iba't ibang klase ng gambala or disruption sa buhay natin. So, pinakamainam po, kung kaya ninyong mailipat ang stove, better. Kung hindi naman, make sure that your comfort room door is always closed at hindi na bubuksan ng matagal. Hindi po ako nag-a-advise na maglagay kayo ng mga halaman at pampaswerte sa mga comfort room natin because we dispose our waste sa comfort room natin. So, ibig sabihin, whatever pampaswerte na ilalagay natin ay may dispose din. So, it's the same thing. Kung pagbukas ng inyong CR, bubungad ang stove ninyo o yung malaking portion ng inyong kusina. So, you are disposing the fire energy, the fire element. And remember, that our stove symbolizes resources. Our stove symbolizes mapagkukunan ng yaman. Hindi rin po maganda na ang kusina natin ay nakaharap sa pintuan ng higaan natin or bedroom natin. So, it's the same. Parang ganun din yung ganun din yung principles nito. The kitchen, nagpo-produce ng usok, tapos didiretso sa inyong kwarto, ikaw na matutulog, ikaw na magpapahinga, ay hihinga ka. You are going to breathe the smoke coming from the kitchen o di naman kaya a-absorb doon sa mga beddings, sa mga linens and to your kurtina na itong smoke na ito can cause health problem. So, imagine niyo na lang that you inhale toxic gas kahit tulog ka. Okay? Ibig sabihin, totally apektado ang inyong kalusugan. So, that's one of the main reason na hindi lamang in feng shui but in practicality, hindi maganda na nakaharap ang inyong kwarto sa kusina. Sa mga bahay na tagdalawa, tatlong floor o palapag, okay? Hindi maganda that the kitchen is under a bedroom. Lalong-lalo na if magkatapat yung bed mismo and then stove na sa ground floor. So, do a rigudon, do a rearrangement. Kung hindi talaga maiwasan na dyan talaga nakatapat, magiging mahal kung magre-renovate kayo, gamitin nyo na lang yung room na yan being a storage, not a bedroom, o di naman kaya study room. Okay? Basta wag lang na tulugan ninyo yung room na yan and then nakatapat talaga yung stove. Okay? Because the stove right under your bed will emit fire energy na magdadala sa inyo para hindi kayo makatulog during gabi, that will lead to insomnia and mas malala, liver problem. Bago tayo magpatuloy po ilang araw na lang ay Semana Santa na. Pero hindi pa rin ako nakatanggap ng mensahe na may magvo-volunteer para sa 7 last words of Jesus Christ. Okay? I need 7 volunteers po
please send me your message, send me a message kung mag-volunteer ka bilang tagapagsalita, resource speaker para sa 7 last words of Jesus Christ, at alin doon sa 7 last words ang bibigyan nyo ng buhay, bibigyan nyo ng meaning, i-explain ninyo, okay? So, wala tayong duration kung kailangan bang umabot ng 1 oras ang pagsasalita ninyo. 10, 15, 30 minutes, okay na yon, okay? Na ibabahagi ninyo yung mga pinagdaanan ninyo sa buhay na iko-connecta ninyo isa. Okay? Pili lang kayo ng isa sa 7 last words of Jesus Christ. Okay? While isa sa mga tradisyon natin dito sa YouTube channel natin, ang Visita Iglesia. Kaya abangan nyo po yan. At muli, ako po ay kumakatok sa mga gininto ang puso po ninyo na pandagdag po sa mga gastusin natin as we travel sa pagdidistribute na ng mga school bags natin sa mga batang apektado nung nakaraang lindol. So, ang magagawa nyo po is send your donation. Nasa screen natin yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account, at ang GCash account po natin. Pag nakapag-donate na po kayo, all you need to do is to save the proof na nakapag-donate kayo, or do a screenshot, and then isend nyo po sa Franz Byron na Facebook page. Dahil sa kaunting kapamaraanan, ay makapagpasalamat man lang po ako sa inyo. Pag-usapan natin, ang focus natin dito ay tungkol sa gabay ng feng shui pagdating sa ating mga kitchen stove, yung mga lutuanan natin. Hindi maganda kung ang stove natin ay nasa ilalim ng toilet. Yung second floor natin may toilet. Tapos yung stove natin talagang nakatapat sa ilalim ng comfort room. Hindi po to maganda, okay? Parang ganun din po yung prinsipyo. Magkatapat yung stove at yung CR, it's the same. Kung ang stove ninyo ay nasa ilalim mismo ng toilet or comfort room. So, hindi po ito na maganda. Apektado ng water energy yung fire energy natin. Hindi rin po maganda na yung stove natin, may mga modern design, di ba? Yung nasa center island, yung stove nila nasa gitna. A stove na nasa gitna po ay hindi maganda because always, okay, napakaganda, ang stove should have always a back wall against the stove. Maganda pa rin na may depensa ito, may pader ito, and then that's the stove. So, pag ang stove ninyo nasa gitna, ibig sabihin wala kang binigay na depensa sa sources of income mo. Kaya mas mainam, kung kaya ninyong ilipat, movable yung stove ninyo, ilipat nyo na doon sa may wall. Kasi napakahalaga in feng shui, the wall. Tulad din ng pag nakaupo tayo, hindi maganda pag nasa opisina tayo na hindi wall ang nasa likod natin. Or else we are going to be distracted, or else we are going to be weak dahil ang likod natin is an open space. Okay? It's the same principle. Hindi rin po maganda na yung, di ba, sa mga tahanan natin, we have the main door, and then we have the main door diretso sa sala. Tapos, gumagawa rin tayo ng pintuan na diretso kusina. Hindi maganda na yung stove ninyo nakaharap papalabas sa pintuan ng inyong kusina. Having that kitchen door na direktang nakaharap sa stove is para siyang gumawa ng T-junction facing the stove. Ibig sabihin, ang papasok na chi energy ay apektado. Thereby, apektado yung kalusugan, apektado yung yaman. So, ang pinakamadaling remedyo dyan, ilipat ninyo sa ibang lokasyon yung stove ninyo na hindi tumatama agad. Pagpasok ninyo, hindi nyo agad nakikita ang stove. Iwasan din po natin. Yung others love to put mga design na parang beam, parang poste na nakahiga. Avoid po natin na may beam on the top of the stove or on the top of our cooking area. Because sinosuppress niya, hindi nang lumalago. Magtataka ka na lang, bakit hindi lumalago yung mga investment ko? Bakit hindi lumalago yung negosyo namin? Hindi lumalago yung pangkabuhayan natin? Because the stove is
a symbol of source of income. Then you put a beam under the stove, o yung stove, sinadya mong ilagay sa ilalim ng beam, sinosuppress nito. Kaya hindi lumalago, hindi ka lumalago. Okay? Kaya naman, kung maililipat ninyo, mas mainam, ilipat nyo na. Iwasan natin na nakaharap yung stove natin sa mga water element. Ano-ano ang yung mga water element sa loob ng kusina natin? Hugasanan o lababo or sink, that's water element. CR, that's water element. Refrigerator, that's water element. Water dispenser, those are water element. So, wag na magkaharap ang ating stove at yung mga nabanggit ko. Hindi rin maganda na ang stove and then hugasanan or lababo. Hindi maganda na magkatabi sila. Yes, because nagiging imbalance yung ating fire element and water element na will lead sa gulo o conflict. Ganito, sinabi ko na ito paulit-ulit that yung numero kung gaano karami yung mga stove ninyo, ito'y sumisimbolo ng sources of income natin. Kaya mainam na maraming stove, mas maraming sources of income. Yung mga nagbo-boarding house natin ng mga anak yung mga nagbo-boarding house natin ng mga kamag-anak, o tayo mismo nagbo-boarding house tayo, kahit boarding house lang yan, mainam na meron kahit isa lang na burner na stove. Okay? Kung kakayanin sa budget at sa spasyo, mas maganda, dalawahin nyo na. Ibig sabihin, there is a passive income and there's a major income. Dahil dalawa, ang stove or ang burner ninyo ay dalawa. Ibibigay ko naman ngayon yung iba pang gabay, the etiquettes and feng shui pagdating sa ating kusina. Isa na dyan, na iwasan natin maglagay ng mga salamin sa kusina. Ito pa nakaharap na nga yung CR sa kusina. Pagkabukas nito, hinahayaan ninyong bukas, tapos may salamin pa sa loob na nakaharap din sa kusina. Sa loob ng CR may salamin na nakaharap sa kusina. Nako, doble-doble problema ito, okay? Because ang salamin po ay ina-amplify nito yung energy ng fire. Ibig sabihin, maiimbalanse yung enerhiya sa loob ng ating kusina kasi dinodoble mo yung fire element. Kaya naman, para hindi disbalanse, hindi maganda na yung mga decorative ninyo dyan, yung mga pang-display ninyo dyan, yung mga wall art ninyo dyan, merong salamin. Maganda rin po na mayroon tayong malaking bintana o malaking pintuan sa ating kusina para well ventilated ito, o di naman kaya high ceiling, o di naman kaya may exhaust fan para well ventilated yung kusina natin. Napakaganda in feng shui na maaliwalas at nakakaikot ng maayos yung hangin. Knives or kutsilyo na talagang nakadisplay kahit saan, kitang-kita mo. Hindi maganda ito sa kusina natin because knife are sharp. Kutsilyo sharp siya, di ba? Yung mga pang-slice natin, hindi maganda na nakabulatlat, nakikita talaga naka-display. Mas maganda nakatago po ito. Number one, it cuts the chi energy. At pangalawang practical na advice, it's prone to disgrasya. Baka maabot ng mga bata, nakikita nila, o di naman kaya biglang mahuhulog papunta sa paa mo. Kaya mas mainam na meron kayong lalagyan ng knife, yung natatago sila, o di naman kaya may mga drawer kayo na intended taguan ng mga kutsilyo. Exposed na kutsilyo, hindi maganda dahil it cuts the chi energy or the good feng shui na dapat sana ay magdadala ng magandang buhay at masaganang pagdaloy ng wealth sa ating tahanan. Dahil sa kutsilyo ay naputol ito, hindi na nagtutuloy-tuloy. Mas maganda kung ang inyong stove ay naka-align, naka-align sa kusina, hindi nakaharap sa pintuan ng kusina, rather naka-align siya sa kitchen door natin. Yung hindi agad siya nakikita pagpasok, mas maganda ganon ang pagkakalagay ng inyong mga stove. Always advice ko po ito, maliwanag ang inyong kusina.
On the daytime, that's why maganda may mga bintana sa kusina natin para nakakapasok yung liwanag. At pagkagabi, make sure enough, sufficient yung number of bulbs at pailaw ninyo to ensure that maliwanag ang darating na bukas sa inyo dahil your kusina is well lighted. Siguraduhin natin na yung mga refrigerator natin, yung mga cabinets or pantry natin. Pag sinabi nating pantry, ito yung taguan ng mga stocks natin. Malinis at itapon ang mga expired. Huwag hahayaan na yung mga hindi na nagagamit, mga expired, ay kinikip nyo pa rin. Huwag hayaan na sa loob ng refrigerator, merong mga lagayan ng tubig, lagayan ng mga wines na walang laman. You are inviting emptiness, kawalan sa buhay. Kaya ilabas ang mga ito. And do not be collecting on your pantry also yung mga lagayan ninyo ng asukal, kung ano man, yung mga supplies ninyo na aabutin ng walang laman. Kung hindi nyo naman makayang mag-maintain, tanggalin na lang ito, yung mga lagayan na ito. Ang mainam po na kulay ng ating kusina, white, green, ochre, cream, mga neutral color, maganda ito sa ating kusina because it does not conflict with the fire element. Rather, tinutulungan nito yung fire element, compatible sila. So when you are planning to add accessories, gamitin niyo yung mga kulay na binigay ko. If you are planning to do repaint, you can make use of this gabay sa kulay na pagpipilian ninyo when you wanted to repaint your kitchen. Tanggalin natin po yung mga appliances o kagamitan ng mga sirana at hindi gumagana. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo. Kahit yung mga blender ay sirana, talagang naka-display pa rin, andyan pa rin. Yung kung ano-ano, yung mga oven na hindi na gumagana, nandyan pa rin. Yung oven toaster na sumabog last year, andyan pa rin. So, what you're inviting is negativity. Kaya mainam, ngayon na alam nyo na, dahan-dahan, ilabas nyo niya paunti-unti yung mga appliances o kagamitan na hindi na gumagana. Ang panatilihin nyo lang sa loob ng kusina ninyo, syempre, yung mga kagamitan o appliances na nag-work pa, gumagana pa. Mahalaga, balansehin natin yung 5 elemento sa ating kusina gamit ang kulay ng pintura, kulay ng mga kagamitan o mga accessories, yun, yung mga sinisimbolo nito. Balansehin natin yung wood, balansehin natin yung fire, earth element, metal element, and water element. Dapat walang sosobra or else magiging imbalanse ang ating buhay. At bago tayo magtapos, gusto ko pong kumatok muli sa inyong mga gininto ang puso para sa mga willing mag-donate. Wala sa halaga ang ipapadala ninyo, but it's on the act. Kasi pag pinag-isa natin yung mga konting ambag ninyo, malayo at malaki ang makikinabang nito. Malaking porsyento ng mga bata ang makikinabang nito. Para po sa inyong mga donasyon, nasa screen po natin yung RCBC Peso account, yung BPI Peso account at GCash account po natin. Sa mga magsisend ng inyong mga donation, please, within this March sa mga magsisend ng inyong mga donation, please, you can send a screenshot to my Facebook page, Franz Byron.